City. Colonel Elma Sir, Lieutenant Colonel Patrice Elma, good morning. James Oga Jerwin na Paginawan. Good morning, sir. Yes, sir. Yes, sir. Good morning po. Oh, sir, salamat kayo Colonel sa imuhang higayon sir. Diri kanamos Barangay FM Super Radio. Sir, bahin magisgot ta bahin aning road rage kay daghan kaayong di magidi kalimot nga daghang mga driver kapuso Jerwin ang initon og ulo. Og nay problema sa balay, dadon ang problema sa gawas. Unya katong uban og driver ka, dadon nimo imong problema sa gawas, ga drive ka, di gina malikayan nga mag-init ang imong ulo. Resulta unya nga bisag gamay lang problema sa dalan, nakay kaatbang driver pod, ang uban magsumbagay, ang uban mag-initay. So karon nagmugna og kinibang House Bill number 8190 o Anti-Road Rage Act si House Majority Leader og Ilocos Norte 1st District Representative Ferdinand Alexander Sandro Marcos nga dapat ihimuon na ni siya hingpit na yung balaod aron nga minus-minusan ang kinibang mga road rage nga nahitabo diri sa ato ang lugar sa Pilipinas ug himuon na kining kaso nga kriminal unya sir. Reaction na Colonel? Mo lagi nino the filing of Anti-Road Rage Act, House Bill number 8190 para sa MUA sa Philippine National Police o the Traffic Enforcement Unit of General Santos City Police Office. Timely ni siya og necessary initiative ni siya para ma-strengthen ang discipline og safety on our public roads. Kani man good, ang bill man good, nag-aims siya na to criminalize intentional aggressive acts by drivers nga nag-threat o nag-harm sa other road users, no? No? So, gina-define ni siya, gina-distinguish ni siya from an ordinary traffic violation. So, meaning, dili na siya maging ordinary traffic violation. So, maging patas na siya. So, criminalize na siya. Patas na. Okay, so mas maayo sumala pa nimo Colonel og kini siya hingpit na gyud nga mamahimong balaod. Sir, diri sa ato mamahimong balaod. Yes sir, thank you kay sir ha. Sir, diri sa ato sa General Santos City, kumusta ang kaso sa road rage Colonel sa dihang ikaw na ang nilingkod nato isip labaw diha sa Traffic Enforcement Unit? Actually, ang mga ang usual na mga na-encounter nato diri sa General Santos City, kaning ano lang naman, wala namang kanang wala pa tay kaayo na na naging about incidents aning road rage, no? Wala pa kaayo na encounter ani kadaghanan kanang naalay mga disagreement about sa especially kanang sa mga competition diha sa mga ilang mga toda, no, regarding sa pasahero nila, no, nag-aagawan sa pasahero. So usually mo na ang atong traffic disputes na may encounter diri sa Jensen kanang nag-aagaw ang mga toda tungod sa ilang competition sa pasahero, nag-aaway-away sila. Ayun, thank you kaayo ana Colonel kay dili wala kay na nahitabo diri sa tuwa ka puso Jerwin ng iyong nana. Unta man lang nga magpadayon. Sir, nalang ko'y uwahin akong pangutana Colonel, no, gikan sa from my end Colonel. Sir, kana bang kuan ba? Kana bang nagsunod ka? Ako lang karon ha kay usahay magud ang uban maglibog hasta ko maglibog ko. Mas maay magud nga makalaruhan. Sir, kana bang driver ka? Nagsunod ko og sakyanan. Unya katong sakyanan sir, kalit nga niliko. Ako nilang gining isingit. Kalit nga niliko, unya wala siya nag-signal bitaw og kuan sir sa iya wala niya gigamit ang iyang signal light. Unya kalit siya nga niliko. Unya akong nasaghiran ang iyang sakyanan. Kinsa bay sad-an ana Colonel? Actually, kung wala sa signal light, ang tawag mo gud na nagsunod ko. Bad turning na siya. So, isa sa mga rising statistics yan po nasa cause of accident diri sa General Santos City, kanang kalit na muliko gani without signal. So, bad turning na siya. So, kung atong tanaw jud, no, na ay violation on the part sa katong kalit uliko. So nga nagresulta sa collision or
madisgrasya. So may mali ang katong dapat pong good bago ka magliko, mag-signal yung ka, mag-signal yung ka mga before. So before pa may mga na siya may mga meters pa gani nga gina Yes. na siya gina pinaka meters away. You should provide signal kato para ma-inform mo yung mga nagasunod sa imuha. So there's a violation on the part nga walay nag-signal kalit sa niliko. Pero katong nagsunod, Colonel, nga maoy nakabangga, sir, dili ba mahulog sa keep distance katong nakabangga? Dapat keep distance ka aron nga basin bag katong sakyanan nga nag-una sa imo kalit nga niliko, imong mabanggaan ang lubot. Ano magod na to, sir, nga dito magod. Yes, sir. Ever, kung nag-signal siya, binangga mo pa rin. So, yun na yun. Iba nang istorya, pero ang story mo, wala siya nag-signal, kalit sa niliko. So, there's a violation on the part sa, kahit na mayroong, ang cause mo, God, ng bangga is yung kalit ka nagliko ba? Wala kalit ka wala without giving warning, no? Nagliko ka kalit. Iyan. Okay, Police Lieutenant Colonel Patrick Elma, si Kapuso Jerwin siya. Sir, ano na yung mga pangutana? Ang katong mga nalambigit sa road rage, automatically katunduha ka-involved ang posibleng makasuhan? On the part kung sa mga, sir, no, on the part of the level ng ating mga responding investigators, mga investigator na agad kami naging tawag na judgmental ba? Judgmental agad. We do not practice na ikaw mali ka, ikaw tama. Ang ato man lang good ang on the level ng sa ato ang trabaho is to determine who is to conduct Kinsa ang nagpubok? investigation. So investigation kung unsa man gid ang mga requirements na dapat natong imbestiga base sa sa nahitabo. So dapat i-provide nato to, and if the court kung kisa gid ang may tama o mali, dapat ang korte gid ang magsulti. Okay. Kung road rage o kinsa nalambigit sa road rage unya maigo sa kaso, murag mahadlok gid ang tanan, pero at least klaro unta kung og kinsa mamatud-an nga nagprovoke or naguna-una ang hinungdan sa kining road rage, mao to ang makasuhan. Colonel, may posibilidad nga nana. Yes, sir. I would agree on that, sir. On the siyempre mag-emanate to siya on the investigation conducted by the responding investigator dito sa field. So Yes. kinahanglan ginato na pamatud-an. So you should provide witnesses. Siguro aside sa mga witnesses, may mga CCTV footage na diha to prove kung kisa gid ang naay mali sila. Okay, sir, balikan ako ang kining mga human error, mga reckless driving. Halimbawa karon kung adunay disgrasya nga mahitabo unya nagkalalis, katubang pagka-reckless or pagpasagad, posibleng mo'y mamahimong basihan para maigo siya sa kining road rage nga kaso? Ang mo gud, sir, ang resulti mo gud sa road rage mo gud. Ihimo na siyang criminalize, i-decriminalize na siya. Ihimo na siya murag Seryoso nga kaso o seryoso nga salaon? maging kriminal na siya. Dili na siya maging ordinary nga katong traffic violations lang. So may mga may mga ginasulti siya nga may mga anger management program nga himuon sa imuha, or depende sa
sa may tabo nga investigation po lagi sa police mag-emanate sa level po sa kwan sa kay ang pinakatumong tuyo diri kaning para mapamubo na to kay increasing man good alarming ang natabo diri sa Pilipinas at nagtaas ang statistics on road rage. So that is why na nagkaroon tayo ng bill no sponsor ni Congressman na Sandro Marcos no muning Anti-Road Rage Act ni House Bill 8190. So mo lang pinakatumang tuyo no na siguro may mga propose pwedeng propose na imposing penalty sila may fines, na imprisonment, na mandatory anger management programs and una ang mga summarize pa niya pero it will go pa sir kung siyempre debatihan pa ni sa maagi pa ni sa lower house and then upper house so bago maging batas. Okay. Daghang salamat Police Lieutenant Colonel Patrick Elma ang labaw sa Traffic Enforcement Unit. Ini parting message sir para sa ato ang mga listener, mga motorista, ilabi na nga aron malikayan ang kini nga pagkalambigit sa road rage Colonel. Amo on the part sa Philippine National Police no sa Traffic Enforcement Unit. No nag-express ni og support no sa kaning initiative sa tuang Congressman Sandro Sanchez Marcos no nga propose og anti-road rage bill no gi-file ni Congressman Sandro Marcos. Okay. Para ma-address na is a timely response to the growing concern Correct. over aggressive driving behavior that sometimes escalates into public violence no on our public roads. Ayun na. So it is a welcome development kung maging batas ni sa part sa ato ang Philippine National Police kasi maging na siya maging criminalize na siya no may mabatas na siya so mas dili na siya ma-fine lang sa mga citation ticket or topic or TOP so nagid sa penalty no so welcome development para sa amo ang part sa Traffic Enforcement Unit.